Delighting grows through relationship. Ibig sabihin, ito yung sa pamamagitan ng nagagalak tayo sa pamamagitan ng pakikipag-ugnayan natin sa Diyos. Lumalago ang kasiyahan sa Panginoon habang lumalalim ang ating relasyon sa Kanya sa pamamagitan ng panalangin, pagsamba, at oras sa Kanyang salita. So ito yung katapatan sa bawat panahon. Kaya't sinasabi niya sa banal na kasulatan sa James chapter 4 verse 8, lumapit kayo sa Diyos at lalapit siya sa inyo. So ito yung sinasabi sa banal na kasulatan, inaanyayahan tayo na aktibo nating hanapin ang Diyos. Hanapin ang pagiging malapit sa Diyos. Kapag tapat tayong lumalapit sa Kanya, tumutugon siya sa pamamagitan ng paglapit sa atin. Nangangailangan din ito ng pagsisisi, paglilinis ng ating mga kilos at pagdadalisay ng ating mga puso upang lubos na yakapin ang relasyon iyon ng walang hating katapatan. So dapat kapag lumapit tayo sa Diyos, dapat pagsisihan natin, isuko natin sa Kanya ang ating mga kasalanan. Yan yung sinasabi sa banal na kasulatan. Kaya nga't ano pa ang tinuturo sa atin? Philippians 4 verse 4, rejoice in the Lord always. So dapat lagi tayo nagagalak sa Panginoon. Muli kung sasabihin, magalak kayo, sabi ng banal na kasulatan. So ito yung hinihikaya tayo bilang mananampalataya na laging makikita ang kagalakan sa Panginoon. Ano man ang mga pangyayari, ang paulit-ulit na utos ng Diyos na ito'y nagpapaalala sa atin na ang ating kagalakan ay nakaugat lamang mismo sa Diyos, hindi sa panlabas na sitwasyon. So kaya nga't ito'y mababasa natin sa example, halimbawa, ito yung si Pablo found joy in Christ even na kahit na siya nasa kulungan, siya ay nagpurit, nagpasalamat dahil ito yung ugat ng kanyang relasyon sa Panginoon, hindi sa mga problema. Kaya nga't mababasa natin yan sa Philippians 3 verse 8, sabi niya rito, oo, walang alinlangan at ibinibilang ko ang lahat ng mga bagay na kalugihan lamang dahil sa kadakilaan ng pagkilala sa Panginoon Kristo na aking Panginoon, na sa Kanya ang aking pinagbata, ang pagkawala ng lahat ng mga bagay, at itinuturing kong dumi lamang. So dumi lamang yung mga bagay na mga walang kabuluhan upang aking sinasabi sa banal na kasulatan. So kaya nga ito'y sinasabi pa sa verse 9, at masusumpungan sa Kanya na hindi nagtataglay ng aking sariling katuwiran na ayon sa kautusan, kundi ayon sa pamamagitan ng pananampalataya sa Panginoon Kristo, ang katuwiran na mula sa Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya. Kaya't sinasabi pa niya sa Philippians 3 verse 10, upang makilala ko siya at ang kapangyarihan ng kanyang pagkabuhay na muli at ang pakikisama ng kanyang mga pagdurusa na naaayon sa kanyang kamatayan. So kaya nga't ito yung halimbawa na nagagalak si Pablo. So kaya nga't ito'y mahalagang mensahe na tinuturo sa bawat isa sa atin na anuman ang sitwasyon, bawat sitwasyon natin tayo magagalak. Kaya ito yung kagalakan sa Panginoon na ang ibig sabihin anuman ang sitwasyon, paulit-ulit tayong pinapaalalahanan na ang kagalakan lamang ay nagmumula mismo sa Diyos at hindi sa mga sanlibutan. So kaya nga't ito yung tunay na kagalakan sa kabila ng pagkakulong ni Apostle Pablo. Hindi siya nakatuon sa mga panlabas na pangyayari. Hindi siya nakatuon sa mga karanasan niya. Nakatuon siya sa mga pangako ng Diyos. Kaya nga't mahalaga na ang mga bagay
dito sa sanlibutan ay pansamantala lamang. Kaya kapag oras ng Panginoon, dapat ibinibigay natin ang oras sa Kanya at hindi natin ninanakaw. At hindi natin binabaliwala tulad ni Maria, na mas pinahalagahan ng Diyos ang ginawa ni Maria kaysa ginagawa ni Marta na pagkaabala na walang kabuluhan.